Kabanata 7. Umuwi ako tulad ng gustong mangyari ni Erem, kahit pa may mga taga-media na humahabol sa akin. Talagang gusto nilang malaman kung bakit na ospital ang asawa ko para lang hanapan ako ng butas na ikasisira ng mga magulang ko. I can't blame them. Mula pa man kasi noon, ako na ang sakit sa ulo ng mga magulang ko at madalas na nagdadala ng problema na pwedeng ikasira ng magandang reputasyon na itinayo nila. I ignored them and went home. Umuwi ako hindi para iwasan si Erem kung hindi para hayaan muna siyang mapag-isa at nang sa ganoon ay kumalma siya. I also let myself to calm down dahil hindi ako makapag-isip ng tama at maayos habang nakikita kong naghi-hysterical si Erem. Kasalanan ko ang lahat. Alam ko at sobra akong nagsisi na huli ko nang nakita na sobra na pala ang mga nagawa ko sa kanya. Maaring wala na ang baby sa sinapupunan niya na sinasabi niyang anak ko, pero hindi ko magawang maniwala dahil natatakot akong tanggapin na ako ang naging dahilan para mawala siya. Sa 2 araw na lumipas habang hinihintay ko siyang gumising sa loob ng kwarto niya, hindi mag-sink in sa utak ko na nagawa ko siyang bugbugin ng husto at umabot pa sa puntong halos burahin ng mga pasa at sugat ang itsura niya. I found Erem beautiful ever since I met her before pero habang tinatitigan ko siya na walang malay, hindi ko na maaninag yung ganda niya dahil bukod sa mga pasa niya sa mukha, panay na rin siya sugat na ako ang may gawa. Tama si mommy at daddy, hindi nila ako pinalaki na masamang tao para umabot ako sa puntong makasakit ng babae at asawa ko pa mismo. I lost myself and my sanity when I got married to Erem especially whenever she's around me. Pakiramdam ko kasalanan niya ang lahat dahil sa pagiging makasarili niya ay nabawasan ang kalayaan ko sa buhay bilang isang lalaki. Mayaman at kilalang tao ako, that's why I want to do everything that is beyond my control, but because I got married with her and everyone knew about our relationship, I can't do everything what I want. One mistake, sa akin na naman nakatutok ang spotlight, bagay na pwedeng maging dahilan para hindi ko makuha ang kumpanya ng lolo ko kaya naman kahit gusto kong magliwaliw ng higit pa sa kaya ko ay hindi ko magawa. Nang makauwi ako, mas pinili kong mapag-isa at magpakalasing hanggang sa makatulog na lang ako, bagay na hindi ko dapat ginawa, dahil kinabukasan pagbalik ko ng ospital ay wala na si Erem dahil umalis na siya at kahit sinong tanungin ko ay hindi nila alam. May sumundo po sa kanya na parang mga bodyguards, tanging nasabi ng nurse na naabutan ko sa loob ng kwarto. Anong oras sila umalis? Kunot noo kong tanong pa ulit. Mga 1 oras na po ang nakalipas sir, tugon nito sa akin. Dahil sa naging tugon ng nurse ay mabilis akong naglakad papunta sa parking lot ng ospital pero kaagad din akong natigilan nang makita ang doktor na tumingin at nag-alaga kay Erem, na siya ring nagsabi sa akin ng tungkol sa kamag-anak nito na may plano umainggong kasuhan ako at mag-alaga sa asawa ko oras na magising siya. Imposible na wala siyang alam kung sino ang sumundo kay Erem, kaya naman kaagad ko siyang hinarap para tanungin at komprontahin. Where's Erem? Where's my wife? Galit na tanong ko sa kanya. Hindi nakatakas sa akin ang pagkagulat sa mukha niya, marahil ay hindi niya inaasahan na sa kanya ko mismo hahanapin si Erem. Who's her relative that you're referring to yesterday? At akala ko ba ay kakasuhan niya ako? Bakit hanggang ngayon wala akong natatanggap na complaint? Magkasunod ko pa ulit na tanong, pero halata ang kawalan ng pake ng doktor ang nasa harapan ko. Speak up doc, kung ayaw mong tanggalan kita ng trabaho. Where is my wife? This time, I didn't stop myself to shout because of too much anger. Gusto kong magwala sa hindi malamang dahilan lalo na nang makita kong wala na si Erem sa silid niya. I still need to talk to her dahil hindi pa maayos ang lahat sa pagitan naming dalawa. Marami akong kasalanan sa kanya kaya dapat ay makapag-usap pa kaming dalawa. I'm sorry Mr. Sandoval, but I can't tell you everything. And please, let your wife to recover first. Wala akong alam sa nangyari sa inyo pero sapat na napaliwanag sa akin ang mga pasa at sugat niya lalo na ang pagkawala ng anak ninyo at masyadong masakit iyon para sa kanya bilang babae. Kaya hayaan mo muna siyang maging malaya at malayo mula sa iyo, sabi niya sa seryosong tono ng boses habang nakatingin din ng seryoso sa akin. But, just be happy, that's all what she wants for you and from you, putol pa niyang muli sa dapat na sasabihin ko. Sa huli, gusto niya pa ring maging masaya ka sa kabila ng mga sakit na dinulot mo sa kanya. I gotta go now, Mr. Sandoval, makahulugang niyang sambit muli bago ako tuluyang tinalikuran.
Trinozeso ko muna sa isip ko ang huling sinabi ng doktor at hinayaan lang ang sarili kong nakasalampak sa semento. Pakiramdam ko kasi sa mga oras ito ay sobrang sising-sisi ako. Bukod kasi sa hindi ko siya naabutan sa kwarto, ramdam ko na sa aming dalawa ako ang lubos na nagkasala. Kasalanan ko ang lahat kaya humantong sa ganitong pangyayari kung saan natauhan na siya at iniwan ako, bagay na matagal ko naman ang gustong mangyari mula pa man noong ikasal kaming dalawa. Dapat nga ay masaya na ako dahil finally, I'm free. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang magdiwang. Imbes na umuwi ay minabuti kong dumiretso sa bar ng pinsan ko na si Gio para uminom nang sa ganoon ay mahimasmasan ang utak ko. Sinabi ko rin lahat ng nangyari sa kanya dahil pakiramdam ko ay sasabog ang utak ko sa mga oras na ito. Gago ka Lucas. You lost your child. Namatay ang dapat na anak mo dahil sa kahayupan mo, tama lang na iniwan ka na ni Erem. Puno ng galit niyang sabi na binaliwala ko lang. Tama siya gago akol. Heto na sana ang huling beses na magkikita tayong lahat. Sobrang nagsisisi ako na nakilala ko kayo at hinayaang guluhin ang buhay ko. Sising-sisi ako na Jean Austo at minahal ko ang katulad mong walang puso Lucas. Hindi na lang sana ako nahulog sa layo. Siguro hanggang ngayon ay maayos ang buhay ko. Tahimik lang ako habang di madama ang alak sa lalamunan at hindi ko tuloy maiwasang maalala ang mga salitang huling binitawan ni Erem sa akin. I guess because she's right I ruined her life. I ruined Erem Blythe Valderrama's life. Tried to find Erem pero bigo akong malaman kung nasaan siya. Siguro ay sadyang ayaw niya na talagang magpakita pa sa akin. I can't blame her dahil kung ako ang nasa sitwasyon niya, lalayo rin ako at sisiguruhing hindi ako mahahanap ng kahit na sino. I became so stressed on finding where Erem is at halos gabi-gabi akong hindi makatulog, dahil pakiramdam ko ay naririnig ko ang boses ni Erem na umiiyak at nakikiusap sa akin na tigilan na ang pananakit sa kanya. Naging karamay ko ang alak para makalimutan ang tungkol sa kanya at para na rin hindi ko marinig ang iyak niya na halos sumisira sa matino kong pag-iisip. Natatawa na nga lang ako sa sarili ko dahil kahit alam kong wala naman siya sa bahay naming dalawa ay nagawa kong matakot dahil sa pag-iyak niyang paulit-ulit ko na naririnig sa isip ko. Naging takas ko na lang din ang paglalasing upang matigil na ang pagsisi ko sa sarili ko tungkol sa batang nawala sa sinapupunan ni Erem. Nakasuhan ako ng hindi ko kilalang kamag-anak ni Erem gaya ng sinabi ng doktor noon sa akin sa ospital. Ayaw nitong magpakilala at tanging EJV, na initial lang ang binigay sa akin ng abogado. Dahil doon, lalong naging matunog ang pangalan ko sa mga issue. Isama pa ang biglaang pag-alis ni Erem na naging dahilan para maraming haka-haka at espekulasyon ang narinig ko na kesyo iniwan ako ni Erem dahil babero ako at isang failure sa pamilya Sandoval. Ganoon pa man, kahit alin sa mga sinabi nila ay hindi ko binigyang pansin dahil alam kong walang maniniwala sa akin. Naging laman ako ng mga bar at halos gabi-gabi akong umiinom. Tinataboy na nga lang ako ng mga bouncer dahil kung hindi ako inaabot ng umaga sa pag-inom, madalas ay sentro ako ng kaguluhan. No one wants to be with me at halos I reject na ako ng lahat. Nasira ang dati napakaganda kong imahe sa mga tao. Dahil doon, pakiramdam ko ay napakasama kong tao dahil lahat na lang inaayawan ako. Naging sakit ako sa ulo ni Mommy. My mom did everything what she can para lang ay laban ang patong-patong na kasong inihain laban sa akin at hindi naging madali ang lahat para sa kanya kahit pa marami siyang koneksyon, bagay na ipinagtataka naming lahat, dahil sino ang relative na iyon ni Erem para magawa niyang ipitin ako sa mga kasong inihain ng EJV na iyon laban sa akin. Nagbago ang pakikitungo ni Mommy sa akin nang dahil sa sunod-sunod na problemang binigay ko sa kanya. Kahit hindi niya sabihin, alam kong pagod na pagod siyang linisin at pagtakpan lahat ng kalat at kagaguhan na ginagawa ko. Napawi ang lahat ng pangamba ni Mommy lalo na ako nang tumawag ang abogado ko at sinabing nakadrop na ang kaso, because of that I felt so confused and so livid to know who is that EJV na kasama ni Erem sa mga panahon na ito. Ngunit kasabay ng pagkawala ng mga kaso laban sa akin ay ang unti-unting pagkakaroon ng sakit ni Mommy. Nang dahil pa roon, nagalit at sinisi ako ni Dad dahil para sa kanya ay kasalanan ko raw ang lahat ng kamalasang nangyayari sa amin. Madalas na sumakit ang ulo ni Mommy at kung minsan ay nawawalan siya ng malay, kaya naman naging madalas siya sa ospital para malaman kung ano ba talaga ang sakit niya and it turned out na may brain cancer siya.
And mom, having a cancer is a big problem for me, dahil mula nang malaman iyon ni dad, wala araw na hindi niya isinisi sa akin ang lahat pati na rin ang unti-unting paghihirap namin dahil halos pareho na silang hindi makapagtrabahong dalawa. Pinilit kong magpunta si mommy sa ibang bansa para magpagamot pero sadyang matigas ang ulo niya, kaya para makaiwas siya sa stress na dulot ko ay pinili kong lumayo sa kanya para nang sa ganoon ay hindi na siya mabigyan pa ng problema. Gabi-gabi pa rin akong nagiinom at lasing, kaya naman kung minsan at hindi ako nakakapasok sa opisina dahilan para magalit naman sa akin si Lolo. What are you thinking right now, Lucas? Tanong sa akin ni Mommy isang beses nang puntahan niya ako sa condo unit ko. Bakas sa itsura niyang hindi maganda ang pakiramdam niya pero sinisikap na ipakita sa akin na okay siya. Hindi na kasi ako madalas umuwi sa mansion namin dahil napadalas din ang pagtatalo namin ni Dad, kaya naman minabuti kong bumukod at iwanan sila. Ilang araw na akong naguguluhan at hanggang ngayon ay napapaisip sa iba't ibang problemang kinahaharap ko kaya halos hindi ko na malayang nagsalita pala si Mommy. You're still thinking about her and that EJV? Kunot noo niyang tanong sa akin na tanging isang seryosong tingin lang ang naging tinugon ko. Oh come on son, huwag mo nang isipin ang babaeng iyon. She's the one who left you so stop sulking, you don't deserve Erem. Mataray niyang sabihin sabay simsim sa wine na bagong salin niya lang. At dahil sa sinabing iyon ni Mommy, hindi ko tuloy napigil ang saman siya ng tingin. She's still my wife at alam mo yun, Mom. Marami akong pagkakamali sa kanya kaya gusto kong malaman kung nasaan siya at kung maayos ba siya, inis kong saad habang nakaupo sa swivel chair ko. I'm sure kasama na iyon ng kung sinong lalaki Lucas, and can you stop acting like you didn't want this to happen? You want her out of your life so you can be with Nikki, kaya ano itong inaarte mo ngayon? Puno ng sarkasmo at iritasyon na tugon naman niya sa akin na lalong nagpainit ng ulo ko, pero ang isipin na nanay ko ang nasa harapan ko ay pinigil ko ang galit at inis na ramdaman ko dahil sa sinabi niya. I'm tired mom at isa pa busy ako. Let's talk when I got home. Tanging nasabi ko na lang sa kanya bilang pagsuko sa usapan na alam kong gusto niya na namang buksan. Mula kasi nang umalis si Erem at makasuhan ako ay madalas kaming magtalong dalawa tungkol sa asawa ko dahil ipinipilit niyang sumama na nga ito sa ibang lalaki. Hindi ko man lubos na kilala si Erem lalo na bilang babae pero alam ko na hindi niya ugaling sumama kung kanino lang, maaaring hinusgahan ko siya ng maraming beses at tinawag sa mga pangalan na wala namang basehan pero lahat ng iyon ay dahil lang sa galit ako sa kanya at sa sitwasyon naming dalawa. Tama si Mommy, matagal ko nang gusto na mawala si Erem sa buhay ko kaya dapat ngayon na wala na talaga siya ay matuwa ako, pero hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ay tila nalulunod ako sa sobrang pagsisisi at siguro nga tama ang kasabihang nasa huli ang pagsisi dahil huli ko na nang ma-realize ko ang mga pagkakamali ko, ang mga kasalanan ko sa kaibigan ko at asawa ko. Ginawa kong abala ang sarili ko sa trabaho para makalimutan ko si Erem at hindi naging madali sa akin na gawin iyon. Dahil sa tuwing pip-aikit ako sa gabi para matulog ay mukha niya ang nakikita ko habang umiiyak at nakikiusap sa akin na tumigil na sa pananakit sa kanya. Kaya gabi-gabi ay mas pinipili kong maglasing nang sa ganoon ay makatulog ako ng mahimbing. Lumipas ang marimimang buwan na ganoon ang ginagawa ko, bagay na alam kong nakatulong dahil isang umaga ay gumising na lang ako na pakiramdam ko ay normal na lang ulit ang lahat, layong tipong hindi ko kailangang isipin ang ibang bagay lalo na siya dahil mas dapat kong pagtuunan ng atensyon ang sarili ko. Lumipas ang ilang taon na wala akong naging balita sa kanya kaya naman tuluyan ko nang tinatak sa isip ko na hindi na dapat pa siyang hanapin, isa pa me and Nikki have a good relationship. For the past years, I became the new owner and CEO of my grandfather's company, bagay na matagal ko nang ninanais na mapasa akin. At dahil ako na ang bagong may-ari ng Sandoval Hotel ay naging matunog ang pangalan ko pero hindi na dahil sa isyu kung hindi bilang isa sa mga magaling na hoteliers sa bansa. I just also realized na panahon na rin siguro para tumigil ako na hanapin siya at ang pagsisi sa sarili ko tungkol sa mga nangyari, hindi lang naman kasi ako ang nagkamali sa aming dalawa dahil hindi naman mangyayari ang lahat kung hindi niya ginustong makasal sa akin. One of my amigas told me that she saw your wife. Balita sa akin ni Mommy na basta na lang pumasok sa opisina ko at naupo sa couch. Nang dahil sa sinabi niya ay hindi ko naiwasang magangat ng tingin kahit paabala ako sa ginagawang business proposal para sa isang big investor ng company.
She's with another man, an old man rather. Iritadong sabi ni Mommy sabay irap ng mga mata niya, talagang sa Amerika pa nagkalat ng kalandian Neil. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabing iyon ni Mommy. Nasa Amerika pala siya sa mga taong nagdaan kaya hindi ko siya mahanap. Look, she really looks like a whore. Inis na saad ni Mommy habang pinapakita sa akin ang isang picture na kuha sa isang restaurant kung saan masayang kumakain si Erem habang katabi ang matandang lalaki. Nagtadges ang bagang ko dahil sa nakita kaya naman pinakatitigan kong maigi ang picture dahil pakiramdam ko ay nakita ko na ang mukha ng lalaking iyon, hanggang sa naalala kong siya yung naghatid kay Erem bago ko siya saktan noong araw na nawala ang anak naming dalawa. So all these years, kasama niya lang ang tarantadong iyon. Akala ko ba ay hindi niya kilala ang gagong iyon tapos malalaman ko bigla na nasa ibang bansa silang dalawa. Sinisi ko pa ang sarili ko dahil sa nangyari, dapat lang naman talaga iyon sa kanya. She cheated on Mel. Iniwas ko ang tingin ko sa telepono ni Mommy at pilit pinakalma ang sarili ko dahil ayaw kong mahalata niya na apektado ako, dahil sa totoo lang ay gusto kong magwala sa mga oras na ito. Masyado kong sinisi ang sarili ko samantalang mukha naman talaga silang may relasyon ng matandang iyon. Excuse me, sir, biglang saad ng secretary kung kapapasok lang. Your new business partner wants to set an appointment with you, sir. Seryoso niyang saad sa nagtatanong na boses. When and where? Maikling tugon ko. Tomorrow at 10 o'clock in Valderrama Hotelier, sir. Okay, set me an appointment with him, you may go now. Seryoso kong sambit bago tuluyang ibinalik ang tingin sa ginagawa new business partner, Valderrama. Kunot noong tanong bigla ni Mommy. Maraming tao sa mundo kaya sigurado namang hindi si Erem iyon, isa pa mahirap lang siya sa pagkakaalala ko, iritado kong tugon. Napabuntong hininga na lang ako nang maalala ang sinabi sa akin ni Lolo na kailangan ko raw mapa-oo at mapapayag sa partnership ang Valderrama na tinutukoy niya dahil isa sila sa mga pinaka-successful companies ngayon. It's EJV. It's my chance to know him and Lolo wants me to have a partnership with his company. Kapag nagtagumpay ako sa gusto ni Lolo, he will set me as the new CEO of his company. Puno ng kumpiyansa kong sabi. Kinabukasan normal na araw para sa akin pero hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ay may kakaiba sa araw na ito, pero dahil abala ako sa mga meetings ko ay binaliwala ko ang bagay na iyon. 9 o'clock nang umalis ako sa kumpanya ko para pumunta sa kumpanya ng bago kong business partner na ngayon ko palang tuluyang makikita at makakausap ng personal. Madalas kasi ay mga secretary namin ang nag-uusap kung hindi kaming dalawa ang nag-uusap sa telepono. This way, Mr. Sandoval, giya sa akin ang sa tingin ko ay secretary papasok sa isang opisina, kaya naman ngumiti ako sa kanya bilang tugon. Inayos ko muna ang necktie na suot at pinagpegan ang suot na coat bago tuluyang pumasok sa opisina ganoon na lang ang gulat ko nang makita ang babaeng basta na lang naglaho noon ay nasa harapan ko sa mga oras na ito. I thought EJV is a man, so what she's doing in front of me right now? She really looks so different from before. She's now a fine woman who's wearing a very beautiful yet sophisticated smile. Good morning, Mr. Sandoval, nakangiti niyang bati sabay lahad ng kamay sa akin. Good morning Miss Valderrama or should I say, Mrs. Sandoval. Pabiro kong tugon sa kanya sabay tanggap sa kamay niyang nakalahad. Gulat man ay hindi ko pa rin pinahalata sa kanya sa halip ay nginisyon ko pa. My wife is back after 5 years, Erem is back. So are you ready to face him now? Tanong sa akin ni Dad na nakatayo sa hambo ng pintuan habang abala ako sa pag-iimpake ng mga gamit. Of course, Dad. It's been 5 years kaya ready na ako. It's business kaya walang problema sa akin. At isa pa, miss ko na ang Pilipinas, nakangiti kong tugon sa kanya. Hindi mo kailangang gawin ito Erem kung napipilitan ka lang, sambit niya pang muli kaya naman itinigil ko ang ginagawa at humarap sa kanya. Dad, how many times do I have to tell you na ayos lang? Isa pa, ako ang may gusto na umuwi ng Pilipinas. Ako ang may gusto na mag-take over sa business because I want you to take a rest for a while. Kung iniisip mo ay ang pagkikita naming dalawa, trust me, naka-move on na ako at hindi na ako takot sa kanya, seryoso kong sabi pagkatapos ay binigyan siya ng matamis na ngiti. You can't blame me.
Ayaw ko lang kasing masaktan ka na naman ng lalaking iyon. May bahid ng galit sa boses niyang sabi, bagay na alam kong hindi na mawawala sa ama ko dahil hindi ko siya masisisi kung galit siya sa taong tinutukoy niya. He's my father at masaya akong may isang tao na akong karamay ngayon na nag-aalala para sa akin. Bakit ka kasi nakipag-business partner sa kanya dad kung ayaw mo naman palang magkita kami? You already know na kapag nasa Pilipinas na tayo, I will be the one who'll take care of the company. Pinigilan kita tungkol sa bagay na iyon and yet tinuloy mo pa. Edi kasalanan mo dad, natatawa at pabiro kung saad sabay tayong muli para kuhanin ang maliit na pakbag ni Chana. Alright, sinisisi mo na ako kaya I surrender. But I want you to know that I did that partnership with his company because I want him to know and see that you're successful now anak. Gusto kong makita kung paano siya magsisinasinayang kanya, madamdaming saad pang muli ni Daddy. Hindi ko tuloy maiwasang mapaluha dahil mula pa man noong nagpakita at nagpakilala siya sa akin bilang tatay ko ay hindi siya nagkulang na bumawi sa lahat ng bagay pati na rin ang pagtulong sa akin na bumangon muli para sa sarili ko. Kung hindi sana kita ini, Dad, enough, putol ko sa sasabihin na naman niya, you've done a lot of things for me kaya tama na sa pagsisi sa sarili mo, okay? I'm forever grateful dahil hindi ako nabigong makilala ka. Remember dad na wala akong kailangan patunayan sa kanya dahil kay Chana pa lang, sa aming dalawa ay talo na siya. Isa pa, I am who I am today because I chose to be like this, and it's because of you, not because of him so stop acting like a kid and take care of Chana. Baka paiyakan mo na naman ako. Masungit kong sabi dahil nararamdaman ko na ang pag-init ng mata ko dahil sa nagbabadyang luha. Dad is always like this. Natatakot na masaktan akong muli kaya paulit-ulit na sinisiguro kung ayos lang ang lahat ng bagay sa akin. My father found me at my worst state at iyon ay noong mga panahong nasa ospital ako matapos na bugbugin ni Lucas at akalaing nawala ang anak ko. Mag-isa ako noon sa kwarto matapos kong itaboy si Lucas kasama ng mga magulang niya. Handa na sana akong sumigaw muli noon dahil akala ko ay bumalik ulit si Lucas sa hospital room ko para paikutin ako sa mga paliwanag niyang bulok, pero kaagad rin akong natigilan nang makita ang isang lalaki na sa tingin ko ay nasa mid-40s na mabilis ko ring namukan. Malabo man ang paningin ko ng mga oras na iyon pero tanda kong siya rin ang lalaking sumambot sa akin sa muntikan ko ng pagbagsak nang magkita kami sa ospital at mismo mang naghatid sa akin sa bahay ng araw rin mismong binugbog ako ng gusto ni Lucas. Ano po ang kailangan ninyo? Walang lakas kong tanong sa kanya, pero imbes na sagutin ako ay tiningnan lang ako ng seryoso, I am your father and I am looking for you, malungkot niyang saad nang hindi pinuputol ang tingin sa akin. Dahil sa sinabi niyang iyon ay agtuloy-tuloy sa pag-agos ang luha ko. Marami akong gustong itanong at sabihin sa kanya dahil bakit masyado siyang nahuli para magpakita sa akin. Nagpaliwanag siya habang umiiyak at buong puso naman akong nakinig sa kanya. Hindi niya raw alam na nagkaroon sila ng anak ni Mama dahil noong huli silang nagkita ay ibang lalaki na raw ang madalas nakasama ni Mama sa bar. Nalaman na lang daw niya ang tungkol sa akin nang mahanap daw ng mga tauhan niya ang bahay namin at makausap si Mama. Hindi kaagad siya nagpakilala sa akin nang malaman na ako ang anak niya dahil sinabi raw ni Mama na sobra ang galit ko sa kanya, bagay na kahit kailan ay hindi ko naman naramdaman para sa ama ko. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad noong araw na iyon at sa halip na sumagot ako ay yamakap lang ako ng mahigpit sa kanya habang umiiyak. At sa oras ding iyon, pakiramdam ko ay hindi na ako nag-iisa at mayroon na akong kakampi sa buhay. Ilayo po ninyo ako, ayaw ko na po rito, saad ko sa gitna ng mga paghikbi ko. I will, my princess. I will, stop crying. Kagaya ng hiling ko sa kanya, kinabukasan ay mabilis niyang inayos ang lahat kaya nakalabas ako ng ospital, at dahil sa sobrang lungkot at pagod, natulog lang ako at nang paggising ko ay nasa Amerika na kami. Sakay ng pribado niyang eroplano. Minabuti ni Dad na dalhin na lang ako sa Amerika nang sa ganoon daw ay makalimot ako sa lahat ng nangyari, bagay na ipinagpapasalamat ko sa kanya dahil sa wakas malayo na ako kay Lucas. Mommy, I'm done. Maayos na po lahat ng gamit ko, naputol ang pag-iisip ko nang masayang pumasok si Chana habang hila-hila ang maliit niyang luggage bag. Grandpa helped me to fix my things. Mommy, masaya niya pang sabi muli sabay yakap sa binti ni Dad. Are you ready to go to the Philippines, my baby?
Masayang tugon ko naman sa kanya sabay lahad ng dalawang braso ko para yakapin siya. Yes mommy. Excited din po akong sumakay ng airplane. Alright. Halata nga anak. Mukhang mas marami ka pang dalang gamit kaysa sa akin, natatawa kong sabi muli sabay pisil sa mataba niyang pisngi. Of course, mommy. Dala ko po lahat ng dress ko na binili ni grandpa. He told me po kasi na baka magkita na kami ng daddy ko kaya dala ko lahat ng magandang damit ko, inosenteng sambit niya habang nakayakap pa rin sa leeg ko. Dahil sa sinabi niya ay nagkatiginan kaming dalawa ni dad na pawang nag-uusap. You want to meet him? I asked her na kaagad naman niya namang tinanguan bilang sagot, okay, you will meet him kapag nasa Pilipinas na tayo but give mommy some time, okay. Let me talk to him first before I let him know and see you. Go to our room na, susunod ako sa iyo at maaga pa tayo bukas, saad ko sabay halik sa ulo niya. Okay mommy, good night po and I love you, she said then kissed me on my cheeks. Good night grandpa, paalam niya rin kay dad at saka mabilis na umalis sa kwarto ko. Hindi ko tuloy maiwasang mapabuga ng malakas na hangin dahil sa sinabi ng anak, talagang gusto niya nang makilala ang ama niya at hindi ko yun pwedeng pigilan. You will let my apo see him? May diin sa boses na tanong ni dad. Wala naman akong planong itago siya, dad, malungkot kong tugon. Tell me kapag ayaw mo nang tumuloy. Ayos lang sa akin anak. Ayaw kong masaktan ka ulit dahil sa kanya ayaw ko ring masaktan ang apo ko. I'm okay, dad. Uuwi po tayo ng Pilipinas. Hindi pwedeng umiwas lang ako lagi sa kanila. I will not let him hurt my daughter, never. Tugon ko. That's my daughter. Nakangising saad naman muli ni daddy. Let Farah finish that. Naghihintay na sa iyo ang apo ko, spend time with her dahil kapag nasa Pilipinas na tayo, limitado ang oras mo para sa kanya dahil sa trabaho. Sabi pang muli ni daddy sabay gulo sa buhok ko at bilang tugon ko sa kanya ay yamakap ako sa kanya. Sobrang saya ko na nakilala ko ang ama na matagal ko nang ninanais at walang masasaya pa lalo sa buhay ko nang sabihin niyang buhay ang anak ko. Kaibigan niya ang doktor na gumamot sa akin noon sa ospital at sinabi niyang pinalabas lang nitong patay na ang sanggol sa sinapupunan ko para tuluyan na akong bumitaw sa pagsasama namin ni Lucas. Hindi naging madali para sa skin nang malaman kong wala na ang anak ko, pero nabuhayan akong muli nang malaman na buhay ang naging bunga ng pagmamahal ko sa lalaking kahit kailan ay hindi ako minahal. Luciana Adriel Valderrama Sandoval, my 4-year-old daughter with Lucas Sandoval, bagay na sigurado akong hindi niya alam na nag-e-exist pala sa mundo, pero si Chana, alam at kilala kung sino siya, dahil hindi ko hinayaang maging isang malaking tanong para sa kanya kung sino ang ama niya. Gabi na nang dumating kami sa Pilipinas kaya naman inuna namin ang magpahinga ni daddy sa bahay na binili niya bago pa man kami umuwi rito. Halos naghihilig pa si Chana dulot ng sobrang pagod dahil walang ibang ginawa kung hindi ang dumaldal buong biyahe. Theta. Kinabukasan ay maaga akong nagising kaya naman nag-asikaso na ako para sa pagpasok sa Valderrama Hotelier kung saan ako ang bagong CEO. Tulog pa si Chana kaya naman hinalikan ko na lang muna sa siya ulo at kaagad na bumaba sa kusina kung saan naabutan ko si daddy na umiinom na ng kape. Dad, ikaw na bahala kay Chana, sabi ko habang nagsasali ng malamig na tubig sa baso. I will my princess, are you ready? Always been ready, Dad, nakangiti at puno ng kumpiyansa kong tugon sa kanya. Today is the day kung saan magkikita kaming muli ni Lucas after 5 years, hindi bilang magkaibigan o mag-asawa kung hindi bilang mag-business partner na ang. May meeting ako with him ngayon dahil napag-alaman ko mula kay Dad na gusto nang makipag-partnership ng kumpanya ni Lucas mula sa kumpanya namin. I heard na it is his chance to prove to his lolo that he is deserving to be the next CEO of their company. He's coming, ma'am, dinig kong sabi ni Farah na secretary ko sa intercom, kaya naman hinanda ko ang sarili ko at ngumiti ng maayos dahil anumang oras ay magkikita na kami. Good morning, Mr. Sandoval, I said and offer my hands for shake hands when I saw him enter my office. Shock was plastered on his face, bagay na hindi nakawala sa mga mata ko. Sandali ko siyang pinasadahan ng tingin at pansin kong bukod sa mas lumaki niyang katawan ay wala namang ibang nagbago sa kanya. Good morning Miss Valderrama or should I say Mrs. Sandoval? Tugon niya sa nakangising mukha sabay tanggap sa kamay kong nakalahad.
Halatang hindi pa rin siya nagbago, masyado pa ring bilib sa sarili niya. Tingnan natin kung matawag niya pa akong Mrs. Sandoval kapag nalaman niya ang totoo.